Ayan guys, ito na nga yung full video ng sofa, single seater sofa na pang personal namin. Ayan, kung mapapansin nyo, ang dumi nung sofa na yan kasi 1 year na po yun na nakatambak sa second floor namin. Tapos sa sobrang busy ko, hindi ko siya naasikaso. Ngayon lang nagkaroon ng medyo maluwag-luwag na oras, kaya sinamantala ko na. Yan, tinatanggal ko na nga yung mga strap niya tsaka yung spring. Gawa na yung spring talaga makalawang na, baka maputol yan bigla eh. Yan, sinabon ko na nga yung mga dito sa may mga part na may pintura. Gawa ng madumi talaga siya eh. Ayan, actually pangalawang ano nito eh, sofa namin na re-upholster ko. Yung unang sofa na re-upholster ko is 3-seater. Ayan, ganun din kadumi yan eh dati. Pero pinauna ko na yung pagpintura niyan. Gawa ng pagka may oras, sabi ko ako, hindi yan ang aayusin ko na. Kaya pinauna ko na yung pagpintura niyan. Duco finish po yan. Yan, nililinis ko na yung pinakang frame niya. Medyo may gasgas ng konti yan, pero pang personal lang naman, kaya okay lang. Hindi naman ako maselan pagdating sa mga ganyan eh. Next na re-upholster ko niyan, hindi papinturahan ulit. Yan na nga. Bali pinapatibay ko na yung frame. Yung frame niya kasi yung sa pinaglalagay ng spring, kailangan matibay yung anong yan, yung pinaglalagay yung spring, para hindi maghahatakan kasi yan eh. Kailangan matibay yung spring niya. Ayan na siya. Pinalitan ko na yung spring niya, bago na po spring niya. Ayan na. Ano, maingay yung aso. Ayan, inuna ko na po yung sa sandalan, nilagyan ko na ng sapin para sa paglalagay ng mga foam. Ayan. Hindi po yan sako, hindi kagaya ng mga nabibili ngayon, sako yung nakalagay. Yan, German leather ba? Yung mga tira-tira ko lang naman yan, kaya okay lang naman. Actually, ang pinakauna talaga niyan na ginagawa ko niyan, sa unang proseso niyan, paglagay ng foam, paglagay ng cover sa armrest talaga, yung sa loob sa armrest. Kasi pagka inuna mo yung sandalan tsaka upuan bago yung armrest, ayan, inuna mo yung lagyan ng foam yung sandalan tsaka yung sa upuan, mahirap nang ilagay yung cover, tsaka mahirap na maglagay ng, kasi yun ang medyo mahirap-hirap eh, paglalagyan mo ng cover yung armrest, kasi yung pa-curve na yan medyo mahirap yan. Dati gumagamit ako, nung baguhan pa lang ako, gumagamit ako ng heat gun yan para yung kulubot mawala. Pero siyempre sa mga experience ko na rin, lagi kong ginagawa yan. Nakuha ko na yung pinakang technique niyan, kasi mayroong sa German leather mayroong nag-i-elastic na portion dyan. So nakuha ko na rin yan. Laging may ginagawa ang ganyan. Nasanay ka na rin. Tapos ayan na, nilagay ko na ng foam sa sandalan, kasi tapos na yung sa armrest. May cover na rin yung armrest, may foam na rin. Sinadya ko talaga na manipis yung ano niyan, yung sa may foam sa sandalan, kasi gusto ko nakaliyad ako pag upo ako. Mas nakaka-relax kasi. Yung una ko kasing nagawa, talagang makapal talaga yung foam niyan sa sandalan. Ayan, meron na siyang mga marking para sa tufting. Ayan, yung pinakang cover niya may marka na rin sa pagtatahian para sa tufting din. Diamond tufting. Ayan, natahi ko na yung cover ng sandalan. Ayan, German leather pala yung ano niyan, ay sandalan, yung cover niyan. Para medyo matagal-tagal bago mapunit. Pero ang plano ko niya siguro isang taon lang, palitan ko na rin yung cover niya. Ayan. Yan yung diamond to. Yan, bubutasan na natin yung pinakang foam niya para sa tufting.
Yan. Yan, kailangan natin i-check baka may mga naiwan pang mga foam. Yan. Yung sa sandala, ay sa upuan pa lang sa pin sa spring, yan ang ginagawa ko na. Hindi yun sa ako. Makakapal na tela yan. Kaya durable talaga yan. Matibay yan. Yan na. I-stapler na natin. Mga tira-tira lang naman yan. Yung mga tela na yan. Yung mga kakapal na yan. Mga tira-tira lang yan. Yan. Maganda yung tela na yan. Medyo may expensive yan. Mga kapal talaga. May kita mo pag nahawakan mo yung mga swatches ko talaga. Talagang may kita mo ang tibay talaga ng mga fabric na ginagamit. Mahal lang siya. Pero okay na yun kasi bumili ka ng mumurahin. Itang ang sira. Ayan, ano na siya. Kailangan natin idikit yung fiber feed niya. Ayan, mamarkahan natin yung butas. Ilagay na natin yung pinahin natin na cover. Kailangan natin ng mahabang ano dyan, mahabang karayom. Yung mahabang karayom na order po sa Shopee yan. Yan, maganda sana kung may kasama ako, may katulong ako dyan. Kaso may pasok kasi yung anak ko eh. Tapos yung isang katulong naman, nakatulong ko dati, pinauwi ni Misa sa probinsya. Yan, medyo mahirap yan stapler kung nakatayo. Kailangan talagang patumbahin niya na nakatumbay yung sofa. Nakakapagod yan stapler na nakatayo. Ngayon, papatumbahin na natin yung mamaya-maya. Ayan, pinutumba ko na. Yun yung unang ginamit ko dyan, pneumatic, kaso nabubutas yung yung leather. Sobrang lakas nung pneumatic. Nabubutas yung leather, kaya may mga time na talagang kailangan gamitan natin ng mano-manong gun tacker. Yan, gumamit ako mano-manong gun tacker kasi nabubutas yung foam sa sobrang lakas ng pneumatic na gun tacker. Yung laki ng gunting ko. Ay guys, salamat pala sa mga nagbigay ng star sa sa reels ko. Pasensya na kung hindi ko kayo may shout out o may post man lang. Gawa ng bawal daw po yun. Alam niyo na kung sino kayo. Tsaka kung gusto niyo makita kung sino yung mga nagbibigay ng star, mga lihitimo nagbibigay ng star, bisitahin niyo po yung Facebook reels ko po. Mga legit po yun. Follow niyo muna sila. Actually, pag mga bibigyan ka lang naman star pag na-appreciate nila yung gawa mo, yung mga reels mo. Yan. Ayan, salamat sa mga nagbigay ng star. Tsaka kung sino mo po yung hindi pa naka-follow sa Facebook page ko o sa mga reels ko sa Facebook ko po, huwag po kayong mahiya, mag-follow po kayo. Re-rest back agad ako pag nag-follow. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Medyo busy ako, pero bago ako natutulog yung mga nag-follow sa akin at saka nag-iiwan ng bakas, talagang binabalikan ko yun. Medyo busy ako, pero bago ako matulog, kahit inaabot ako ng alas 3 sa madaling araw, kaka-rest back ko dun sa mga nag-follow sa akin. Kasi pag umaga pwede naman akong gumising ng kahit alanganing oras, mga alas 10, kasi sarili ko namang negosyo to eh. Anytime pwede akong pumasok. Ayan na siya oh. Kulang po yung pinakang foam niya sa upuan.
Ayan naman, gugupit na tayo ng ano, ng foam sa upuan. Yan 2 inch pala na Uratex yan. Tsaka yung rebonded 2 inch din po yun. Kaya dekadang aabutin yan bago ma-deform ang foam niyan kasi legit na Uratex po yan. Yan yung rebonded na Uratex foam. Yan. 2 inch po yan. Kaya kahit anong talon-talon mo dyan, hindi mo mararamdaman yung pinakang kahoy niyan kasi may rebonded po yan na 2 inch. Ayun, mapapansin mo, hindi naka ano sa dulo yung pinakang ano niya. Hindi siya sagad sa dulo yung rebonded. Kasi para pag sa hatak, hindi mahirapang ipasok yung hatak nun. Ayun na po, nag 1/2 inch po yung pinakang ilalagay natin sa front ng foam na yan. Bali, kailangan natin dikitan pareho yan, yung pinakang 1/2 inch na foam, didikitan natin yan. Lagyan na pandikit, pati yung pinakang harapan ng foam na paglalagyan natin ng ano, nung 1/2 inch na Uratex na yun. Kailangan natin lagyan ng dikit po yan. Super dikit yung pinakang brand nung pandikit ko niyan. Ayan, medyo ayos na siya. Ganda. Ayan. Tapos yan, magsusukat na tayo ng cover sa upuan. Ikakat na natin yan. Pero syempre bago yan lalagyan natin yung ano yan fiber fill. Kailangan natin lagyan yan ng fiber fill. Ikakat na nga natin siya. Syempre para sa paha. Susukatin din natin. Nagkat na tayo ng paha. Tsaka yung panghatak, magkakat na tayo nun. Laki ng gunting ko, no? Saglit lang, putol agad eh. Yan, nagkat tayo para sa ano, sa hatakan. Yan. Guys, yung mga ano ayan, ano na siya. Check na tayo. Yung mga ano guys, yung mga hindi pa naka-follow, follow nyo naman ako. Para hindi tayo tamarin o sipagin tayo sa mga pag-upload ng mga videos na to. Tignan ko may wala namang bayad yung pag-follow eh. Bisitahin nyo na rin yung mga ano ko, yung mga post ko sa Reels, sa Facebook page ko. Malaking bagay po yan sa negosyo ko, yung mga likes nyo saka sa comment. Doon nyo rin sa Facebook page kung makikita yung mga reviews ng mga dati kong mga nagpagawa na customer sa akin. Ayan, i-top stitch na natin yan. Yan, ayun no, yung parang na lagyan ng dumi yung ano, kala ko ano, ballpen. Binubura natin yan. Top stitch na natin siya. Ayan. Yung gamit ko palang makina Juki na walking foot. Yung walking foot kasi yun yung pinakang standard talaga pang ano, pang upholstery. Ang mas maganda yung quality ng tahi niyan compare mo sa high speed. Yan, itatahin natin yung pinakang hatak. Top stitch din para mas matibay yung tahi. Naubusan ako ng ano, ng sinulid sa babin. Papalit tayo. Kabila ang hatak sa armrest. Baka magtaka kayo kung bakit ibang kulay nung ano ha.
hatak lang naman yan. Ayan, i-testing natin yung tinahi natin kung swak na swak ba dun sa foam. Ayan na, swak na swak naman siya, ayos naman. Yan, magsusukat na nga tayo ng fiber fill. 1 inch na fiber fill po yan na, although hindi naman, kahit naman hindi mo lagyan ng ganyan pwede naman kaso ako kasi naglalagay talaga ako ng fiber fill. Iba kasi yung soft pag inuupuan mo yung sofa, pagka soft siya upuan, soft upuan, tsaka pang ano rin yun pang protect, para pa-protect rin yun sa foam para hindi agad masira. Kailangan nyo pang idikit yan ha. Yan, ano na natin, lagyan na natin yung cover. Ayan. Yung mga hindi pa naka-follow guys papasuyo naman ako kung nagustuhan nyo itong video na to. Tsaka pwede kayo mag-comment kung nagustuhan nyo. Salamat dun sa mga sumusuporta sa sa mga videos ko. Malaking bagay po yun para sa mga katulad yung content creator na nagsisimula pa lang. Pagka nag-like kayo, nag-follow, iwan po kayo ng bakas kasi sobrang busy ko rin kasi. Pero bago ko matulog, sinisiguro ko naman yan na nire-rest backan ko yun ng sa akin nagpa-follow sa akin Naglalad talaga ako ng oras para sa mga nag-follow sa akin, yung mga naman nag-iwan ng bakas. Yan, mano-mano ang takat yung ginagamit ko muna kasi napupunit yung cover, yung leather. Sobrang lakas ng ko, ng pneumatic ko. Ayun na yung pula, mapapansin nyo yung pula. Hatakan lang naman yan, tsaka hindi naman may kita yan sa labas ng hindi may kita yan. Ayun, mapapansin nyo yung sandalan niya manipis. Sinadya ko po yan ha, para nakalayad ako pag upo ko para mas relax kasi pag nakalayad ako pag umuupo ako. Yan special request kasi ni Mrs. yung kulay green na yan. Actually ang plano ko talaga dyan dark brown or light brown or dark gray or light gray. Kaso pinagbigyan ko muna si Mrs. gawa ng syempre kung anong kasasaya kung tayo. Pero siguro mga 1 taon o 2 taon papalitan ko na rin yan. Kasi siguro sa mga time na yan sulit na yung cover na yan. Tsaka marami na rin sigurong sulat na yan kasi yung anak ko makulit yun pader nga sinusulatan yun Okay lang naman, hindi naman libre naman ang pag-reupholster sa akin yan kasi marunong naman ako kaso nga lang syempre yung gastos. Kaya siguro sana umabot ng kahit 2 years bago tadtarin ng anak ko ng sulat. Makulit yun lahat, pati kahit pader sinusulatan Ayan, natapos na siya. Dito naman tayo sa labas. Sa labas na tayo cover ng labas. Ayun na yung ko yung kulit gusto niyang tumulong kulit yan 5 years old pa lang siya. Gusto niya daw tumulong. Mukhang siya yata yung may hilig sa negosyo ko Yan, medyo mahirap. Yan sinasabi ko sa inyo na medyo mahirap siyang ikabit yung sa may pa-curve na yan. Kaya kailangan ng sekreto talaga dyan malupit na sekreto. Siyempre malalaman mo na rin yan sa sobrang araw-araw mo nang ginagawa yan, tsaka sobrang dami nagpapagawa sa akin ng ganyang design. Hindi na ako gumagamit ng heat gun yan para mawala yung kulubot nakuha ko na yung nakuha ko na yung pinakang sekreto niyan dati gumagamit ako ng heat gun yan para mawala yung kulubot kasi lakas sa kuryente nun.
Actually, dapat yung anong sa labas na yan, may karton dapat yan eh. Tapos buong foam yung ilalagay na half inch na foam. Buo dapat yan. Kaso, hindi ko na nilagyan gawa nung pang personal ko lang naman yan eh. Hindi ko na nilagyan ng carton yan. Meron talagang carton niya pang nilalagay dyan para sa pang reupholster eh. Pag kung gumagawa kasi ng ganyan, yung para sa kliyente, talagang karton yan. Yung makapal na karton. Inaano ko yan. Buong likod niyan, meron yan. Pati yung sa may gilid na yan, may karton yan. Saka ko ilalagay ngayon yung pinakang foam na half inch. Para pag hinipo mo siya talaga. Although yan, hindi naman mararamdaman yung kahoy masyado dyan kasi nilagyan ko ng foam yung pinakang mga kahoy niyan eh. Medyo matigas yan stapler ng mano-mano, gawa ng Nara talaga yan. Actually yung dalawang pirasong kasama niya na yung set niyan, nung hindi ko pa napapapinturahan, pag nababasa yun, nagkukulay blue or violet yung tubig, gawa ng talagang lihito mong Nara yan. Shout out pala dun sa sa binilang ko ng sofa na yan, lumang sofa na yan. Shout out, hindi ko na matandaan yung anong pangalan mo, pero kung mapapanood mo to, siguro makikilala mo naman ako eh. Tsaka may kita mo yung sofa mo. Yan, iningat-ingatan ko yan, katulad nung sinabi mo na ingatan mo yung binenta mong sofa na yan. Iningatan ko yan. Nara yan, legit na Nara yan. Kung nakita nga ng airpot ko yan eh, sabi niya lihito mong Nara. Inamoy niya lang yung kahoy, alam niya na Nara. Kaya naglalagay na tayo ng parang thumbtacks. Design din kasi yan, ang ganda niyan. May kita niya mamaya yung pinakang outcome niyan, na mayroong design na ganyan na parang thumbtacks na yan. Ayan, wala akong makitang kulubot yan dyan. Ayan. Ayan. Ang kulit ng anak ko, oh. Lalaro siya. Kulit ng anak ko. Ayan yung gunting ko, ang laki oh. Talagang isang hagudan lang talaga. Ang laki na ng kakat niya. Ayan siya oh. Ayan, medyo mahirap talaga yung pagdating sa yung sinasabi ko sa inyo, mahirap pagdating dyan sa armrest na yan, no? Kasi pa-curve yun eh. Yan, may namarkahan ko yung yung para paglalagay ng stapler, tsaka yung may karton kasi nalalagay dyan eh, para hindi siya para straight siya. Kailangan markahan talaga yan. Yan o. Yan. Kailangan martilyuhin ng kasi hindi masyado bumabaon yung stapler, gawa nung napakatigas nung Nara na yan. Yan, lalagyan na ng karton lalagyan ng karton siya. Yan, kuha tayo ng karton. Kailangan talaga ng karton yan eh. Ayan na. Pasensya na kayo guys, nakaubad ako dyan, sobrang init talaga. Nakakahilong init ngayon. Guys, pa-share ako ng video na to ha, kung nagustuhan nyo to ha. Saka kung may mga kayo, kung meron kayong mga maisasuggest sa akin para mas mapaganda pa yung mga gawa ko sa mga susunod na project.
Yung mga marurunong dyan, paki-comment lang po. Ayan na siya, oh. Ayan na. Ang kulang na lang dyan sa video na to yung pinakang piping dun sa taas. Hindi pa nalagyan dyan. Guys, salamat sa panonood ha. Ito siya. Salamat sa panonood. Ito po yung pinakang logo ng Facebook page ko kung sakalang i-search nyo. Yan po. Salamat.